Since napag-usapan na din natin ang ICC, ituloy-tuloy na ho natin, mga kababayan. At eto madami pa din hong naniniwala na mga kasulid-sulid nila. Sulid! Oh! Na si dating Pangulong Duterte ay uuwi. Paano? Kasi sa mga pahayag ng kanilang mga vlogger, uuwi na ang dating Pangulong Duterte. Malapit na umuwi. No? September, uuwi na. Bilis niyong mapaniwala. Uuwi ang dating Pangulong Duterte pagkatapos ng paglilitis sa kanya doon sa International Criminal Court. No? Hindi mapapauwi ang dating Pangulong Duterte dahil sa audience impact, dahil doon sa parali-rali ninyo sa labas ng ICC. Walang ganun, no? Hindi ho kasama yun, no? Sa puntos para mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Hindi uuwi ang dating Pangulong Duterte kasi si Belica sinulatan yung mga matataas na namumuno ng ibang bansa. Wala din pong call a friend sa ICC. Okay? Uuwi yan kung mapatunayan na siya ay hindi guilty. Kaya lang, masakit itong tanggapin. Aabot ng 8 taon. Yung hearing. Ayon po yan at base po yan kay Attorney Cristina Conti. Ano po? Tingnan nyo na nga lang eh. Tingnan nyo na lang yung yung hearing. Kailan nag-hearing? Marso. Kailan ang susunod? Setyembre. Ayun ako. Baka ho, mga kababayan, sa sobrang tagal ng 8 taon, kung sakali na acquitted ang dating Pangulo, hindi niya na ma-enjoy yung pagiging acquitted niya. 88 na siya. No? Ng panahon kung matatapos yan. Kung acquitted, Kung acquitted. Pero kung guilty, wala. Hihintay na lang tayo ng balita. Kasi malamang doon na matapos ang kanyang buhay. Di ba? Doon na matapos ang kanyang buhay, mga kababayan. Kaya minsan naiisip ako, meron silang paraan eh. No, ito yung lawyer nila, si Kaufman. Pwede, may paraan yan. Na mapabilis yung investigasyon, yung pagliliti sa dating Pangulong Duterte. Ang gawin nila, baka hindi ginagawa, no? Kasi the more na mahaba, the more mas madami ang kikitain. Kaya hindi ginagawa. Kasi pwede. Nakikita naman ho natin doon sa mga hearing sa Congress, sa Senado, ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Umaabot siya ng 8 oras. Kayang umabot ng 8 oras, 5 oras, kahit gano'n na yung edad niya. Yung hearing na una, 2 oras lang ho yata yun, tapos na. Siguro, naiisip ng ICC, bagal na magsalita ni Duterte. No? Bagal na magsalita. O sige, ano na natin to? Dismiss na natin to. 6 months na ulit. Yung pagsasalita niya ng mabagal, yung kaartehan, yung ginagawa niyang arte, hindi makakatulong sa kanya yon. Bakit huka nyo, mga bossing? Nung nasa Hong Kong siya, 4 na araw bago yung pagsasalita niya doon sa ICC, maayos. Sipain ko yung ICC. 45 minutes nakatayo. Nagsasalita doon sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Tuloy-tuloy. Diretso magsalita. Pagdating sa ICC, wala na. Iba na yung salita. My name. Parang yung sumali sa sa palaro na pambata. Doon sa mga kids party. My name is Rodrigo Roa Duterte. Ganon. So ngayon, isipin ng mga nasa ICC, naku, hindi na ata kaya nito Sige, dismiss. O resume natin. Kailan ho? 6 months. edi yung 6 months na yon, nandun pa din siya sa loob.
no? Kaya hindi nakakatulong. Pwede nilang sabihin, pwede sabihin ni Kaufman, baka po pwede, no, na gawing limang oras na lang yung mga hearing at yung tatlong hearing pagsamasamahin po sa isang day. Kaya naman po ng aming kliyente. O imagine niyo yun kung mapagbigyan. Kung hindi naaarte si dating Pangulong Duterte, kung mapagbigyan, ilan ang masasave na panahon nun? Every 6 months eh. Oh, nasave yung una. Tapos nasave yung 6 na buwan. Nasave yung 6 na buwan. 1.5 taon ang masasave. Di ba? 1.5 taon ang mababawas doon sa 8 taon na haba ng investigasyon at paglilitis. O, tapos sabay hihirit si Kaufman. Baka po, sir, mga madam, no? Mga judge, baka po pwedeng every 1 month na lang po. O bakit kayo hirit ng ganyan? Eh, meron kaming ano. Kasi po yung aming kliyente, kung sakali na ma-acquit po, eh, hindi niya na po ma-enjoy yung kanyang buhay kasi 80 anyos na ho ito. Kung sakaling malaman natin na acquitted siya pero 8 years pa, baka mamamatay na po siya noon. Wala nang enjoyment. Di ba? Oo nga no, ma-realize ng ICC. O sige, everyone. Baka pagka nasunod ho yung dalawang request nila na yon, mga bossing, is 1 year, tapos yan. Kaya lang baka ayaw ng lawyer. Baka ayaw ng lawyer, no? Kasi kapag pinagsama-sama mo yung tatlong hearingan sa isa, di isang bayad lang ng ng appearance fee. May bayad do kasi sa mga lawyer kada appear niyan. Kada punta niyan, kada pagharap niyan may bayad. Pinagsama-sama mo, baka isang appearance fee na lang 'yon. 'Di ba? O ngayon, eto si Kaufman. Sabi niya dito, I certainly sabi dito sa SMNI. No, SMNI? Okay, sige. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he is here. Si dating Pangulo daw, kung bakit daw nasa The Hague. Biruin mo ba naman, no? Nung nagrereklamo sa kanya, yung mga biktima di umano, yung mga kamag-anak ng biktima di umano, wala naman silang pinapakinggan. Kasi sila ang nakaupo. Wala, di ba? Nung nalaman niya ng dating Pangulong Duterte na iniimbestigahan na siya ng ICC, ano ginawa? Nanggulang. Di ba? Sige, kayo iniimbestigahan niyo ako. O sige, di kumalas kami diyan sa inyo. Tapos ang problema niya, 2019. Yung mga ganong hakbang ho, mga kababayan, alam na natin, alam na at ng simpleng Pilipino na walang patutunguhan pag nagreklamo tayo kay Duterte dahil siya yung nirereklamo natin. Ngayon, yung mga pobre, dumiretso ho sa ICC. Tinanggap ng ICC dahil nung panahon na sila ay nagreklamo, tayo po ay kabilang pa sa International Criminal Court. Kailan po na yan? Kailan po na ikas yan? 2017 kasama si Trillanes nung mga nabiktima di umano. Kaya nandun sa ICC. Di ba? Ito, mantakin nyo nga lang ho, mga kababayan. Hindi na ho sila nakaupo Yung pagpapatawag, yung pagbibigay sa kanila ng tsansa na maipaliwanag ang kanilang sarili doon sa Kongreso, hindi ho nila sinusunod Hindi ho nila pinupuntahan Puntos sana ho sa kanila yun, mga bossing. Bakit to? Ibinibigay yung due process sa kanila para maipaliwanag nila ang kanilang sarili. Pero ano ginagawa nila? Wala. Deadma sila. Isang beses pumunta, napilitan pa. Kasi si Panelo nakakita ng butas nung kinancel ng Kongreso yung hearing. Kasi naman sila Delgra sumulat sa Congress na wala silang tiwala sa Congress. Ano expect mo? Pupunta? Hindi. Diba? Cancel na lang natin since yung
main na tao na gusto nating imbitahan para maipaliwanag yung kanyang sarili, eh hindi pupunta. Cancel na lang natin. Nakita ni Panelo, uy, kinancel. Nagyabang ang Mokong. Sabi, uy, bakit nyo kinancel? Kasi nalaman nyo na pupunta kami. Oh, doon naipit na sila. Sabi ng Congress, ganun ba? Pupunta pala kayo? O sige, ibalik namin. At doon nyo po natunghayan yung talagang ipinipilit ni Trillanes na pirmahan na po yung waiver ng bank account ni dating Pangulong Duterte. Napikon si dating Pangulong Duterte. Talagang ayaw pirmahan ho, mga kababayan. Hawak yung mic na ganun. Babatuin si Trillanes. Di ba? Pinagbigyan ho sila. Pinagbibigyan sila sa Pilipinas. Kaso, mayayabang. Di ba? Akala nila sila pa din ang nakaupo. Eh di sige, bahala kayo. Diyan talaga sa ICC ang bagsak ninyo. Di ba, Paulo? Nandiyan yung kaibigan ko na si Paulo Saison. Magpipickleball kami nito sa Biyernes eh. Tanong pa ni Kopman, basahin na lang natin. Naipaliwanag na natin eh. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Saglit lang. Bakit nakapokus kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang ICC ang nagpadala ng warrant of arrest. Nakipag-ugnayan, nakipagtulungan sa Interpol. Ang Interpol, dahil konektado sila sa ICC, di ba, MacSafe at Naomi Chin, tinulungan ng ICC, Interpol, tinulungan ng Interpol. Ang Interpol nakiusap sa Pilipinas dahil nga po doon konektado tayo at ang ICC ay hindi konektado sa atin, walang magagawa, konektado tayo sa Interpol. Kailangan pagbigyan. No? Dahil ho, mga kababayan, kung tayo ang humihiling, yung si Alice Go, Interpol, di ba? Nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa Interpol, kaya po napabalik at nauwi yan sa Pilipinas. Ang salagay tayo lang ng tayo ang hihingi ng pabor sa kanila. Pag sila na ang humihingi ng pabor sa atin, wala na, hindi na pwede. Mali nga naman, di ba?